Chloe San Jose, booking na. Ito yung basihan ng magulang ni Carlos Yulo, mga tagapanood, kung bakit niya sinabing red flag itong girlfriend ni Carlos Yulo. Bago po tayo magbigay ng komento, opinion sa balitang yan, ako po muna yung magpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at pagtangkilik po dito sa ating channel. Muli po ako ang inyong lingkod, Tagapanood TV, at welcome back po dito sa ating YouTube channel at Facebook page. Kaya naman wag na nating patagalin to, sama-samang alamin at bigyan ng reaction, komento, opinion. Kaya naman simulan na po natin ang ating reaction video sa araw na to, mga tagapanood. Let's do this! Welcome sa aking munting channel. Lumabas din ang totoo. Chloe San Jose pera lang pala ang habol kay Carlos Yulo at kasikatan, kaya siya ang unang nagparamdam kay Kaloy upang ligawan siya nito. Ginagamit nga lang ba talaga ni Chloe ang gymnast gold medalist? Panuurin at pakinggan ang buong detalye. Sobrang nabubugbog na nga talaga ngayon sa iba't ibang social media platforms ang pangalan ni Chloe San Jose magmula nang pumutok ang isyu nito sa magulang ng kanyang fiancé na si Carlos Yulo. At mukhang unti-unti na ngang nakakalkal ang mga nakaraan tungkol sa mga nagiging pahayag ni Chloe patungkol sa katangian ng lalaki na kanyang gugustuhin maging boyfriend. Muli kasing binabalikan ng mga netizens ang lumang video ng jowa ni Carlos Yulo na si Chloe San Jose, matapos tanungin ng content creator kung ano ang mas prefer niya, broke guy na Dax ba, o mayaman na Jutes. Ang broke guy ay tumutukoy sa kakapusan o kawalan ng pera subalit may malaking kargada, at ang Jutes naman ay tumutukoy sa maliit na notables. Ang pinili ni Chloe ay mayaman na lang na Jutes. Bukod dito, mapapanood din sa video ang tanong na kung ikaw ay aklat, kailan ka huling binuklat? Kaya naman dito nalaman ng mga netizens na target pala talaga ni Chloe ang mayayaman. Sabihin na natin ang ginawa ni Chloe ngayon ay pagiging praktikal lang. Matatandaan na si Chloe ang unang nagparamdam kay Kaloy sa social media upang mapansin siya nito na noong mga panahon na yun ay milyon na rin ang pera ni Carlos at may isa ng gold medal. At di nga nagtagal ay niligawan na siya ni Kaloy hanggang sa naging sila na. Si Chloe din ang naging dahilan kaya nagkasira-sira ang pamilya Yulo, dahil ayaw sa kanya ng pamilya ni Carlos. Ang dating pangarap lang ni Chloe na magkaroon ng karelasyon na mayaman ay talagang nagkatotoo na. Hindi lang basta milyonaryo, kundi isa pang sikat na atleta sa buong Pilipinas at mayroon pang 2 gintong medalya. Kaya naman masasabi natin na napakaswerte ni Chloe San Jose kay Carlos dahil mahal na mahal siya nito at handa pang ipagpalit at kalimutan ang sariling pamilya para lang sa kanya. Yun nga lang para sa mata ng tao ay isa siyang gold digger at masamang babae dahil sa pagiging desperado niya kay Carlos. Dahil ultimo na pamilya ni Carlos ay hindi niya binibigyan ng respeto, na nangangahulugan na gusto niya talaga na sa kanya lang mapunta ang atensyon ng 2-time gold medalist, pero matatandaan naman na iginiit ni Kaloy, may sariling trabaho at pera si Chloe kaya hindi dapat questionin kung ano man ang mga kaya nitong bilhin para sa sarili. Kayo mga ka-showbiz, anong masasabi nyo sa ating showbiz topic ngayon? Kung may opinion kayo ay magkomento lang kayo sa aking comment section. At syempre kung bago pa lang kayo sa aking channel ay mag-subscribe na kayo para lagi kayong updated sa mga showbiz trends na ina-upload ko. Maraming salamat po. No question po dyan, mga tagapanood. May sarili po talagang kinikita to si Chloe San Jose. Kaya niya pong bilhin yung mga bagay na gusto niyang bilhin gamit yung sarili niyang pera, mga tagapanood. Well, kung ganyan man, magkagayon man, mga tagapanood, hindi po mayaalis talaga sa isipan ng mga tao yung naging sagot niya doon sa tanong sa kanya ng isang vlogger. Siguro mga tagapanood, bilang pamilya ni Carlos Yulo, nung malaman na, nung ina ni Carlos Yulo na may girlfriend na yung anak niya, at siyempre sasabihin naman po ni Carlos to sa magulang, di ba, na vlogger po yan, may kita pong sarili yan, ganito, ganyan. Siyempre, didepensa niya nga, mga tagapanood, di ba? So, siyempre, bilang magulang, ang reaction niyan is alamin kung sino tong babae na to. Siguro po, mga tagapanood, sa kakahalungkat nila sa pagkatao ni Chloe San Jose, dito po sila napunta. O napanood po nila itong vlogger na to, yung video ni Chloe, mga tagapanood, dun sa mga sagutan niya. 'Di ba? Yun yung sagot mo eh. Tinanong ka kung Dax na mahirap, Jutes na mapera. Ang sagot niya kahit Jutes basta mapera. Doon pa lang sa sagot mo, mga tagapanood,
kitang-kita na talagang pera ang hahabulin mo. Hindi mo kailangan ng kaligayahan. Basta merong pera, okay na yan, kahit maliit yan. Di ba po mga tagapanood? Well, nagkataon lang po ba mga tagapanood na mapera si Carlos Yulo? Di ba? Para na maging jowa niya o talagang sinadya niya po mga tagapanood. Kasi kung mapapansin po natin at alam naman po ng karamihan ngayon yan, di ba? Bukas na libro na po yung buhay nila ngayon, di ba? Na itong si Chloe San Jose, ay siya po yung unang nagparamdam kay Carlos Yulo doon sa kanilang social media. Nag-tweet po siya, Twitter pa po, ngayon X na. 'Di ba? At sinagot po siya ni Carlos Yulo. Doon po nagsimula yung kanilang love story mga tagapanood. Well, nagkataon nga lang ba 'yun mga tagapanood o talagang planado? Kasi alam na alam niya na ito, mapera to, atleta to, sikat to. Makakadagdag to sa kasikatan ko rin bilang vlogger. Hindi po, siyempre po mga tagapanood, mahahatak po. Katulad ngayon, di ba? Hatak na hatak siya. Dahil 2 gold medal po ang nakuha ni Carlos Yulo. Tapos siya pa po yung pinasalamatan. Natalikuran po yung pamilya at na-issue pa nga po patungkol dun sa pera. Di ba? Kung ako po talaga mga tagapanood, ilang ulit ko na po sinasabi dito sa aking reaction video, di ba? Na talagang kung hindi po guilty at talagang wala pong tinatago to si Chloe San Jose at yung mga binibintang sa kanya, hindi po talaga totoo. Di ba po dapat siya talaga yung gumawa ng way para po maipakita niya sa magulang ni Carlos Yulo na hindi po siya ganong klaseng babae. Di ba? Na content lang po yung mga sagutan niya noon na about doon sa Jutes na maraming pera. At idagdag pa po natin dito mga tagapanood na lagi po siyang nakabuntot kay Carlos Yulo na halos lumalabas sa mga balita na siya po yung nasusunod at nakokontrol niya po si Carlos Yulo mga tagapanood. In fact, lalo nga pong nag-aaway ang pamilya ni Kaloy ngayon at wala man lang po siyang ginagawa talaga para magkaayos yung dalawang panig. So, dun pa lang po mga tagapanood, masasabi po natin na wala po talaga siyang pakialam sa pamilya ni Carlos Yulo. Kasi nga, hinahayaan niya lang po lalong lumala yung sitwasyon na yung pag-aaway ng pamilya. Di po ba mga tagapanood? Kasi bilang bilang nagmamahal ka nga at talagang ang dami ng bintang sa'yo, ang pangit na ng tingin sa'yo ng ibang tao, di ba dapat po pinapatunayan niya na hindi ka ganun klasing tao. 'Di ba? Ganun po 'yun mga tagapanood para sa akin. At baka may magsabi din diyan na haters ako ni Chloe San Jose. Well, hindi po mga tagapanood. Kumbaga, ang sa akin lang po rito, ang aking reaction komento lang po dito, gusto ko pong i-call out nga si Chloe na ipatunayan niya po yung sarili niya na hindi talaga siya red flag kay Carlos Yulo. At mali yung binibintang sa kanya. Gumawa po siya ng effort para pag-ayusin yung pamilya ni Carlos Yulo. Di ba? Siya na po yung gumawa mga tagapanood kung talagang mahal na mahal niya si Carlos Yulo at hindi po pera ang hinahabol niya dito. Dapat pag-ayusin niya po yung pamilya. Siya na po talaga ang manguna dyan mga tagapanood. Doon marami pong bibilib pag yun po yung ginawa niya. So yun lang po mga tagapanood, nagustuhan nyo po yung ating talakayan sa araw na to. Kung kayo bago lang po na napadaan dito sa ating channel, huwag niyo po sanang kalimutan na mag-subscribe. Hit nyo na rin po notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago pang video na ating ilalabas. Share, like, and comment din po kayo mga tagapanood. Atin yung babasahin at pupusuan. So hanggang sa muli po, ito yung Tagapanood TV. Komento at opinion lamang. Wala pong personalan. Paalam po at mabuhay po kayong lahat.